evening po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa misang ito na kung saan ginugunita natin ang ika-6 na araw ng ating pagnonobena ngayong kapistahan din ni Santa Escolastica. And we give praise and thanks to God as we gather for this Mass. Mula po nung nag-lockdown, kapag nagmimisa ho ako, ito po ang paunang anyaya ko sa mga nagsisimba. Magpasalamat tayo sa Diyos. Bagamat mahirap, bagamat mapanganib, at siguro iba sa atin hindi natutuwa na ang daming mga bawal, ang daming dapat sundin. Hindi ito yung nakasanayan natin. Kaya nga may mga iba hong nagsisimba, nagrereklamo. Pero kung gusto po natin, hindi lang makasurvive, kundi kung gusto nating mamunga, no? Not just to survive, but thrive during this pandemic, let us always be grateful. Let us always begin the day and end the day with gratitude. And you will not just survive, but thrive during this pandemic. Gusto nyo pong labanan ng depresyon, anxiety, at kung ano pang katatakutan ngayong pandemya? Begin and end the day with gratitude. And every time you come here, especially for the Mass, let us be thankful. Lord, salamat po. Kahit mahirap ang buhay, kahit mahirap ang sitwasyon, nakakapagsimba kami. Salamat po, Panginoon. Bagamat mainit, bagamat nakakapagod, salamat po, Panginoon. And you know, sisters and brothers, I will dwell on that in a little while. To give praise and thanks to God is a very special grace given to us. Uniquely human. Tao lang po ang maaaring magbigay papuri at pasasalamat sa Diyos. Narinig po natin sa unang pagbasa ang ikalawang kwento ng pagkalikha ng sanlibutan. Di ho ba kayo nagtataka? May second version. Yung Lunes at kahapon po yung first version. Yung lagi nating naririnig tuwing Easter Vigil. Yung salita ng mga araw, first day, second day. Pero yung pagbasa ngayon, kung nakinig po kayo kay sister kanina, ito po yung second version. Walang mga araw na paghihiwalay. Kumbaga sa isang idlap, ginawa ng Diyos lahat. Sasabihin niyo po, itatanong niyo, anong totoo, Father? Yung first version? Fake news ba yung second? Una sa lahat, tandaan po natin, wala hong nandoon nung nililikha ang sanlibutan. Wala hong nanonood habang ginagawa ng Diyos kasi wala pa ang lahat. Kaya ang mga ito po, kaya hindi natin ito kinukuha literal, sapagkat ang mga ito ay inspirasyon at may mas malalim na mensahe na gustong ipahiwatig sa atin. At sa pagbasa natin ngayon, ito nga po, ang Diyos ang lumikha. At kung meron mang pagkakatulad ng dalawang bersyon, yung unang bersyon, yung araw-araw, kasi gustong bigyang halaga yung Sabat, ika-7 araw. Ngunit dito, ano ang pagkakaliin tulad dito sa unang bersyon na mahalaga ang tao? Whether it is the first version or the second version, they are unanimous in saying, man and woman are the crowning glory of God's creation. Kahapon sinabi, man was created in the image and likeness of God. Kanina naman, ngayong araw na ito, ano sabi? Hiningahan ng Diyos ang tao. Sa lahat ng nilikha, ang tao lamang ang hiningahan ng Diyos. Ang tao lamang ang binahaginan ng Diyos ng kanyang buhay at pag-ibig.
Ang tao lamang ang nakakabahagi sa buhay ng Diyos. Kaya babalik ako sa sinabi ko po kanina, magpasalamat tayo, nakakapagsimba ho tayo. Magpasalamat tayo, nakakapunta pa rin tayo sa simbahan, bagamat mapanganib at mahirap. Dahil, at nakita natin may mga tao, kayo po, salamat, nandito ho kayo, kahit mapanganib, kahit marami kayong ginagawa, you find time for God because you are exercising this very special gift. Sabi ko nga po, tao lang ang nakakapagbigay papuri at pasasalamat sa Diyos. May nakita na ho ba kayong asong nagsisimba? No? Kung nagsimba man yun, kasama yung amo. No? Walang halaman na makikita nyong lalakad papuntang simbahan para magbigay papuri. Tao lamang po. This is a uniquely human gift. Bakit tayo nagbibigay papuri? Para tayo makabahagi sa buhay ng Diyos. God shared His life with us. Eternal life. Kaya nga sa bandang huli, sa unang pagbasa, sinabi ng Panginoon, wag na wag niyong kakainin ang bunga ng puno ng karunungan ng kabutihan at masama. If you want to sustain the divine life in you, do not eat of that fruit. But sisters and brothers, it is not a dietary command. It is not just a prohibition to eat something, not to eat something. No. That prohibition of God is more of testing man if man will obey. Kaya nga sa ebanghelyo natin ngayon, yun yung mga ibang taong tumutulig sa kay Jesus. Bakit kakainin yan, nagpaparumi yan? Ang sabi ng Panginoon, ang nagpaparumi sa tao, hindi yung kinakain niya. Ang nagpaparumi sa tao, yung iniisip niya, sinasabi niya, at ginagawa niya. Hindi yan nadalala sa kakainin. Siguro nagpapasalamat tayo, no? Kaya nga sinabi rito, thus Jesus declared all foods clean. Pwedeng kainin kahit ano. Salamat. No? Walang bawal. Kasi hindi sa bagkain, bagkus kung ano yung nasa kalooban, ang siyang magpapakita kung tayo'y sumusunod sa Diyos. Nasa kalooban ng magpapakita kung binubuhay natin yung hininga ng Diyos sa atin. And that is what we pray, sisters and brothers. That is why we follow the Lord. Kaya ngayon kanina, yung bawal kay Adan at Eva, hindi pagtagat ng prutas, kundi kung susunod ba sila sa Diyos. And we know what happened next. They did not obey God. They were tempted. They were filled with pride. Kaya mga kapatid, ito po yung ating ipagdasal na kaya tayo nandito upang arugain, pausbungin ang hininga ng Diyos sa atin, na sa atin lamang ibinigay ng Diyos. At sabi nga ng Panginoon, ang babala niya, ang kasalanan ang sumisira sa buhay ng Diyos sa atin. Hindi yung kinakain, hindi yung mga ginagawang panlabas, kung hindi yung kaisipan, yung salita at yung gawa, ang siyang magpapakita kung binubuhay natin ang hininga ng Diyos sa atin. Kaya nga ang babala ng Panginoon, what will destroy the life of God? Evil thoughts, unchastity, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, blasphemy, ang pagmumura, ang paglapastangan sa Diyos, ang kayabangan, ang kahibangan. Ito ang kikitil sa buhay ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, opo, ang tema natin
the family, welcoming and caring for the mystery of the frailty of human life. Opo, ang buhay ng tao, mahina. Lalo na ngayong pandemya, nakita natin, mahina. Anytime soon, no? Pwede tayong mawala, pwede tayong kunin ng Panginoon. Pero may mabuting balita po. Bagamat mahina ang buhay ng tao, hiningahan tayo ng Diyos. Bagamat maigsi ang buhay ng tao, ibinahagi ng Diyos ang kanyang buhay sa atin. Kaya nga hindi tayo dapat matakot. Kaya nga patuloy tayo nagpapasalamat sa Panginoon. At lagi ko pong binibigyan paalala sa mga tao, opo mga kapatid, magdasal tayo ngayong pandemya, maligtas tayo, huwag tayo magkasakit. Pero mga kapatid, hindi lang yon ang ating pinagtutuunan bilang mga Kristiyano. Hindi lang tayo nagdadasal na hindi magkasakit ang ating katawan. Dahil aanin po natin kung pagkatapos ng pandemyang ito, hindi ka nga nagka-COVID-19. Malakas nga ang katawan mo, pero ang kaluluwa mo naman ay may sakit, mahina. Siguro nga hindi ka nadapuan ng virus, ng coronavirus, pero nadapuan ka naman ng virus ng kasalanan. Mas mahalaga po mga kapatid, hindi lang ang makasurvive sa pandemyang ito. Mas mahalaga po ang panatilihing buhay, ang hininga ng Diyos na ibinahagi niya sa atin. Kaya yon po ang mas mahalagang ipagdasal natin. Opo, magdasal tayo, Lord, huwag sana kami magkasakit. Lord, sana maging maginhawa ang buhay namin dito sa lupa. Pero Lord, higit sa lahat, maging malakas ang aming kaluluwa. Higit sa lahat, maging maginhawa kami sa iyong kaharian. Kami mapabilang sa mga maliligtas. Yun po ang tunay na biyaya. Kasi doon po tayo nilikha ng Diyos. Kaya tayo hiningahan ng Diyos para maging bahagi ng kanyang buhay at pag-ibig. As we continue with this Mass, let us pray for one another. Let us ask the Lord to always purify us, to help us sustain the divine life, the sanctifying grace He has bestowed on us when we were baptized. And despite the frailty of human life, we give thanks and praise to God because He has also given us divine life. Sama ko'y saya